Bakit magandang balita para sa Miami Heat ang pinakabagong pahayag ni Rich Paul tungkol kay LeBron James? Isa sa pinakamainit na usapin sa NBA ngayong off-season ay ang posibilidad na muling magsuot ni LeBron James ng jersey ng Miami Heat. Mas lalo pang lumakas ang espekulasyong ito matapos ang pinakabagong pahayag ng kanyang agent na si Rich Paul. Ayon kay Paul, ang pangunahing hinahanap ni LeBron sa susunod niyang koponan ay isang organisasyong may matatag na depensa, mahusay na coaching staff, malinaw na sistema sa opensa, at isang koponang tunay na may kakayahang manalo ng kampeonato. Nang marinig ito ng maraming NBA fans at analysts, agad na itinuro ang Miami Heat bilang isa sa mga koponang pinakaangkop sa mga pamantayang iyon. Mas naging kapanapanabik ang sitwasyon dahil opisyal ng miyembro ng Miami Heat si Giannis Antetokounmpo matapos ang blockbuster trade ngayong off-season. Ang pagdating ni Giannis ay nagbigay ng bagong mukha sa Heat at muling ginawa silang isa sa pinakamapanganib na koponan sa Eastern Conference. Ngunit bakit nga ba pabor sa Miami Heat ang naging komento ni Rich Paul? Una sa lahat, binigyang diin ni Rich Paul na napakahalaga kay LeBron ang depensa. Hindi ito nakapagtataka dahil sa edad ni LeBron, mas gusto na niyang mapabilang sa isang koponang hindi siya kailangang magbuhat gabi-gabi. Sa Miami, naroon na si Giannis Antetokounmpo, isa sa pinakamahusay na two-way players sa buong NBA. Kasama pa niya si Bam Adebayo na matagal nang kinikilala bilang isa sa elite defensive big men sa liga. Kapag pinagsama ang dalawang ito, magkakaroon ng Heat ng isa sa pinakamalakas na depensibong frontcourt sa NBA. Ito mismo ang uri ng koponang inilalarawan ni Rich Paul bilang ideal para kay LeBron. Pangalawa, napakalaking bentahe ng Miami ang presensya ni Erik Spoelstra. Isa siya sa mga pinakamahusay na head coach sa NBA at may matagal ng magandang samahan kay LeBron mula sa kanilang 4 na taong pagsasama sa Heat. Sa ilalim ni Spoelstra, nanalo si LeBron ng kanyang unang 2 NBA championships. Dahil dito, alam na niya ang sistema ng Heat at alam din ni Spoelstra kung paano ilalabas ang pinakamahusay na bersyon ng kanyang laro. Isa rin ito sa mga katangiang binanggit ni Rich Paul ang kahalagahan ng coaching at tamang sistema. Pangatlo, hindi na kailangang maging pangunahing scorer ni LeBron kung mapupunta siya sa Miami. Dahil naroroon na si Giannis bilang pangunahing offensive force, mababawasan ang pisikal na responsibilidad ni LeBron. Sa halip, maaari siyang tumutok sa pagiging playmaker, floor general, at gagamitin niya ang kanyang mataas na basketball IQ upang lumikha ng mga oportunidad para sa kanyang mga kakampi habang si Giannis ang magsisilbing pangunahing sandata sa pag-atake. Ang ganitong paghahati ng responsibilidad ay maaaring magpahaba pa sa kanyang karera at magpanatili ng kanyang pagiging epektibo hanggang playoffs. Kung mabubuo ang trio ni na LeBron, Giannis at Bam Adebayo, magiging napakahirap talunin ng Miami Heat. Isipin lamang ang kombinasyon ng laki, depensa, athleticism, karanasan, at leadership na maibibigay ng tatlo. Sa depensa, maaari nilang bantayan halos lahat ng posisyon. Sa opensa naman, maaaring si LeBron ang magdikta ng laro habang si Giannis ang aatake sa loob at si Bam ang magsisilbing mahusay na screener at secondary playmaker. Sa kabuuan, ang naging pahayag ni Rich Paul ay magandang balita para sa Miami Heat dahil ang lahat ng katangiang hinahanap ni LeBron elite defense, mahusay na coaching, winning culture, at malinaw na sistema ay mayroon na ngayon ang Miami. Sa pagdating pa ni Giannis Antetokounmpo, mas naging kaakit-akit ang Heat bilang posibleng destinasyon ni LeBron James. Bagamat wala pang opisyal na desisyon, malinaw na kung pagbabasehan ang mga pamantayang inilatag ni Rich Paul, isa ang Miami Heat sa may pinakamalakas na argumento upang maging susunod na tahanan ng isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Samantala, bakit gustong kunin ng Memphis Grizzlies si Quentin Post at bakit dapat itapat ng Golden State Warriors ang inaasahang $30 million offer sheet? Isa na namang mahalagang desisyon ang kinakaharap ng Golden State Warriors ngayong off-season. Ayon sa mga ulat at usap-usapan sa NBA, handang magbigay ang Memphis Grizzlies ng isang offer sheet na nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 milyon para kay Quentin Post. Dahil restricted free agent si Post sa sitwasyong ito, may pagkakataon ang Warriors na itapat o i-match ang alok upang manatili siya sa Golden State. Ngunit kung hindi nila ito gagawin, posibleng maagaw ng Memphis ang isa sa pinaka-promising young big men sa liga. Hindi na nakapagtataka kung bakit naging interesado ang Memphis Grizzlies kay Quentin Post.
Sa modernong NBA, napakahalaga ng isang center na hindi lamang mahusay sa depensa kundi kaya ring bumanat mula sa 3-point line. Iyan mismo ang klase ng manlalaro na ipinakita ni Quentin Post. Sa kanyang limitadong pagkakataon sa Warriors, napatunayan niyang kaya niyang magbigay ng floor spacing habang nananatiling matatag sa rebounding at rim protection. Isa sa pinakamalaking problema ng Memphis nitong mga nakaraang season ay ang kakulangan ng consistent na shooting mula sa kanilang front court. Bagamat mayroon silang matitibay na interior players, hindi lahat ay kayang hilahin palabas ng paint ang depensa. Kapag nasa loob lamang ang kanilang center, mas madaling mag-collapse ang kalaban-laban sa kanilang mga pangunahing scorer. Ngunit kung si Quentin Post ang nasa loob ng lineup, mapipilitan ang depensa na bantayan siya hanggang sa labas ng 3-point line na magbubukas ng mas maraming driving lanes para sa kanilang mga guards at wings. Isa pa sa dahilan ng interes ng Memphis ay ang mataas na basketball IQ ni Post. Kilala ang Warriors sa kanilang komplikadong offensive system at hindi madaling matutunan iyon. Ngunit mabilis na naka-adjust si Quentin Post sa sistema ni Steve Kerr. Marunong siyang magbasa ng depensa, gumawa ng tamang pasa, at bihirang gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Ang ganitong klase ng center ay napakahalaga sa isang kopo ng gustong maglaro ng mabilis at team-oriented na basketball. Sa Memphis, maaari siyang maging perpektong partner ng kanilang core players. Hindi niya kailangang maging pangunahing scorer. Ang kailangan lamang niyang gawin ay ituloy ang kanyang mahusay na screen setting, outside shooting, at matalinong ball movement. Dahil dito, mas magiging mahirap depensahan ng Grizzlies dahil magkakaroon sila ng stretch big na kayang magbukas ng espasyo para sa buong opensa. Hindi rin maikakaila na isa sa mga dahilan kung bakit gusto siya ng Memphis ay ang kanyang edad at malaking potensyal. Habang tumatanda ang ilang veteranong center sa liga, si Quentin Post ay isa pa ring batang manlalaro na maaari pang lumakas sa mga susunod na taon. Nakikita ng Grizzlies na maaari siyang maging long-term investment na makakasabay ng kanilang batang core. Ngunit kung titingnan naman ang panig ng Golden State Warriors, napakalaking pagkakamali kung hahayaan nilang makaalis si Quentin Post. Ilang taon nang naghahanap ang Warriors ng isang batang center na akma sa kanilang sistema. Maraming beses silang kumuha ng veteran sa free agency, ngunit hindi lahat ay nagtagumpay. Ngayon na mayroon na silang batang big man na unti-unting nahuhubog sa kanilang kultura, magiging sayang kung basta na lamang nila itong pakakawalan. Ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit dapat i-match ng Warriors ang offer sheet ay ang kanyang compatibility sa sistema ni Steve Kerr. Hindi lahat ng center ay kayang maglaro sa motion offense ng Golden State. Kailangang marunong kang pumasa, mabilis magdesisyon, at may shooting touch. Napatunayan ni Quentin Post na kaya niyang gawin ang lahat ng ito habang patuloy pang umuunlad ang kanyang laro. Bukod pa rito, mahalaga rin ang kanyang chemistry kasama ang mga veterano ng Warriors. Habang natututo siya kina Stephen Curry, Draymond Green, mas mabilis ang kanyang development kumpara kung magsisimula siyang muli sa ibang organisasyon. Ang continuity na ito ay maaaring maging malaking benepisyo para sa Warriors sa mga darating na season. Isa pa, hindi madaling makahanap ng 7-footer na may kakayahang tumira sa labas, gumawa ng tamang pasa, at umunawa sa isang komplikadong offensive system. Ang ganitong klaseng manlalaro ay lalong nagiging mahalaga habang patuloy na nagbabago ang estilo ng NBA. Sa kabuuan, malinaw kung bakit gustong kunin ng Memphis Grizzlies si Quentin Post. Nakikita nila ang isang batang stretch center na maaaring maging mahalagang bahagi ng kanilang kinabukasan. Ang kanyang shooting, basketball IQ, rebounding, at kakayahang maglaro sa modernong sistema ay eksaktong hinahanap ng maraming koponan ngayon. Ngunit para sa Golden State Warriors, mas makabubuting itapat nila ang anumang offer sheet kung nais nilang mapanatili ang isa sa kanilang pinaka-promising young big men. Hindi lamang ito tungkol sa kasalukuyang talento ni Quentin Post, kundi pati na rin sa kanyang potensyal na maging pangunahing bahagi ng susunod na henerasyon ng Warriors. Kung magpapatuloy ang kanyang pag-unlad, maaaring maging isa siya sa pinakamahalagang investment ng Golden State sa mga susunod na taon at isang mahalagang piraso sa kanilang hangaring manatiling contender sa Western Conference.